Kung tanong, mabalik lang tayo dun sa Mama Samparo operation. Dun po sa kaso ni PO2 Romel Magno na lumabas po dun sa BOI report na membro po siya ng PNP. Sinurrender po yung barel sa DRC, parte po ng military, the Division Reconnaissance Company. Sinurrender po niya yung armas niya. Pero nung pagtagal po, kasama po yung armas niya dun sa sinasabing sinurrender ng MILF to the AFP na nakuha ng mga MILF troops po. Ang pagkakaalam po namin, nag-order ng investigasyon dito si AFP Chief of Staff Gregorio Katapang. Meron na po ba, umandar na po ba yung investigasyon na yon at may explanation na po ba kung paano po yung baril ng polis napasama po doon sa mga gamit na di umano'y sinurrender ng MILF? Unang-una, nakakalungkot para doon sa mga sundalo, itong member ng 61st Division Reconnaissance Company. Itong naatasan na sila ay i-rescue itong 84 SAC. Nagpaabot din sila ng kanilang kalungkutan dahil ito sa seryosong aligasyon na di mano itong turnover na baril sa kanila ay ibinigay di mano nila doon sa MILF. At nais ko lang linawin na nag-buwis din sila ng buhay sa pag-rescue ng mga yon. Nung sila ay masabihan na meron palang 84 SAC, alas 5 na sila sinabihan na mayroong 84 SAC na kailangan ding i-rescue. At yun ang dahilan kung bakit kinabi na sila dahil alas 5 na sila sinabihan na may 84 SAC. Ngayon, yung sa allegation ni itong si P.O. Tomato, marami pong katanungan na sila lang din ang makakasagot actually. Unang-una, ano ba ang serial number ng kanyang baril? At pangalawa, yung ano yan, MR niya, yung tawag namin MR, yung nakalista sa kanya at naka-issue sa kanya. Pangalawa, ito ba yung actual na gamit niya sa naturang enkwentro? Pangatlo, hindi ba talaga nawala yun nang siya ay masugatan o nawalan ba siya ng malay at ito ay nasugatan nang sila ay mag-escape and evasion? Hindi ba niya naiwan yan? Pangatlo, sino ba ang may responsibilidad sa isang patrol para ang iyong kagamitan ay kumpleto sa pag-check kung ito ba ay kumpleto? Yung tao mo kumpleto? Sino ang sugatan? Anong equipment mo kung kumpleto ba ito? Ang tawag po namin sa military ay ACE report, Ammunition, Casualty, and Equipment. Pagka kami ay nasa isang safe area, halimbawa sa isang tawag namin doon ay Objective Rally Point, in that particular case, yung pagdating nila doon sa Joint Tactical Command Post ng ASP, ng 45th Infantry Battalion at ng batalyon ng staff doon sa Masapano, supposedly kung sinong pinaka-leader ng 84th SAC in this particular case ay si Superintendent Traid, ay responsibilidad niya ang pag-account ng kanyang tao, ilan ang buhay, ilan ang namatay, ilan ang nasugatan, at ang gamit, yung tinatawag na mission essential equipment. Responsibilidad din yun ng patrol leader ang pag-account kung kompleto ang baril, nasaan na napunta, at kanino napunta. Kung ito ay totoo na talagang tinon-over niya doon sa DRC, ay totoo ba talaga na yung ang serial number o kaya nagkapalit-palit pa yun? So hindi namin masasagot yun dahil ang unang may responsibilidad tungkol sa accounting of their equipment ay ang mismong patrol leader at in this case ay Superintendent Traid po yan. Naintindihan ko po yun, pero yung sitwasyon ni Romel Magno, ganun din daw po sa may nabanggit din pong ACOB doon sa BOI. Just to be fair, the Board of Inquiry report does not accuse anyone but did just state that as a fact. Pero ang tanong ko po, ito po ay iniimbestigahan pa rin din ng AFP kung meron man hong katotohanan itong kwento ni PO2 Romel Magno. Tama yun. Meron ng resulta yun. Dala na ito nung kahapon. Pinarating na ito sa opisina ni Chief of Staff. Siguro mailahad namin kung may pahintulot kay Chief of Staff at if mailahad kung anong resulta, paano nangyari at bakit naakusahan. Ang mismong mga sundalo na nag-stay doon sa 84 SAC ay naakusahan na ang baril ay ibinigay sa MILF. Sige po sir, abangan namin yung release ng report na yun, resulta po ng investigasyon. Lieutenant Colonel Harold Cabonok of the AFP-CIO, maraming salamat sir.